Green, kung tutuusin, ay napakasimple lang ng trabaho nila ngayon kumpara sa mga nagdaan. Yet, impressed na ang Flower Paradise sa kanila. 5 araw pagkatapos silang maipadala ang first report sa mga ito, na naglalaman ng mga pangalan ng kliyente ng challenge sa Metro Manila, ay umaksyon na agad ito. Pinirata nito ang mga bagong kliyente at prospective clients ng kalaban. Iyon ang unang dahilan ng unang meeting niya kay Reyna at Isabel. Noong araw nang nakilala niya si Laika. Kahapon ay dinala niya sa kapatid ang second batch ng nakalap na impormasyon. Naglalaman iyon ng mga local clients ng Jelens, raw materials kung saan nakakamura ang mga ito, blueprint ng buong farm, everyday operations, some pictures at kung ano-anong pang importanteng impormasyon. He even enumerated all the flowers they were mass producing. Maging ang 9 na species na nabuo ni Reyna through tissue culture na sa tingin niya ay hindi na kailangan dahil tiyak na makukuha naman ng mga iyon ito sa internet. Isa lang ang hindi niya isinama sa report niya, ang operasyon na isinasagawa sa loob ng laboratory. Anong sabi nila? Kuya, nag-aalangan ang boses nito. Inis na napabuga siya ng hangin. Hindi niya alam kung ano talaga ang eksaktong usapan ng kapatid niya at ng Flower Paradise. Hindi kasi siya nakikialam sa trabaho nito. Pero nagawa na niya ang utos ng mga ito na kumalap ng mga importanteng impormasyon. What exactly do they want, Mina? Naibigay na natin ang lahat. Mission accomplished na ba tayo? Nagpalingalinga siya para siguraduhin na walang taong nakakarinig sa kanya. Napabuntong hininga ang nasa kabilang linya. They want information on the micropropagation process, kuya. The formula, equipments. They want photos of their lab. Are you kidding me? Di makapaniwalang sabi niya. Ang akala ko ba, ang gusto lang nilang mangyari ay para hindi matuloy ang pagbabranch out ng challenge sa Metro Manila. Why the hell they have to invade the laboratory? Hindi ko din alam, kuya. When they got the reports yesterday, they were so overwhelmed yata that they wanted to know their laboratory operations. That's not what we've agreed on. Mariing paalala niya. I know. But they are willing to pay the extra work, kuya. Come on. What's so hard about this? Even the most secured laboratories sa ibang bansa ay nakakaya mong pasukin. Bakit nahihirapan ka yata ngayon? Hindi ito tungkol sa kaya ko o hindi ba ang pinapagawa nila. This is about the people here at Jelens na umaasa sa farm. All their lives. Ito na ang naging tahanan nila. Exposing their lab in the secrets of micropropagation will definitely destroy all the Jelens. And I can't do that to these people. Hindi lang mga Fernandez ang mawawala ng negosyo, kundi ang mga ordinaryong tao rin. Am I really talking to my kuya? Kahit hindi niya ito nakikita, alam niyang nakukunot noo ito at nagtataka sa mga pinagsasabi niya. Ito na nga ang kinatatakutan niya sa lahat. Ang maging emotionally involved sa trabaho nila. Kaya ayaw niya na tumanggap ng Filipino clients. Dahil pareho ng kultura nila. Hindi niya kayang gawing bato ang puso niya. Pero iba ang sa ngayon. Kalahi niya ang involved. Mga mabubuting tao. Sobrang accommodating ang mga tauhan sa farm na hindi niya namalayan na nalalapit na ang loob niya sa kanila. Ibang-iba ang buhay na mayroon siya kumpara sa buhay na mayroon sila ni Mina sa Maynila. His life here was so quiet, yet simple.
Ngunit nakakapagtaka na nagugustuhan niya iyon. So, what now? Napabuntong hiningang tanong ni Mina sa kabilang linya. What do you want me to do? Get the full payment. And we're done. Iyon lang at pinutol na niya ang linya. Tagatak ang pawis ni Laika. Nang matapos ang exercise niya, mag-iisang buwan na siya sa farm. Pero ngayon lang niya nadalaw ulit ang pinakapaboritong lugar sa loob ng farm. Ang maliit na burol sa likod ng greenhouse ng orchids. Sa itaas niyon ay nakatayo ang isang malagong puno ng mangga. Doon siya madalas tumatambay noong bata pa siya. At kapag nagpa-practice siya ng patago sa mga natutunan niya noong moves sa Aikido, ay naroon din siya pumupunta. Sa lugar na iyon ay wala siyang kailangang itago. Dinampot niya ang face towel at pinunasan ang leeg at mukha. At pagkatapos ay uminom ng tubig ng dala niyang bote ng mineral water. Isinilid niya ang jaw, isang short staff na case especially designed for the weapon. Sa tinabi namin ng weapons na ginagamit sa Aikido, ang jaw ang pinili niyang i-master. Looks like your hand's okay. Tinig iyon ni Blake. Napalingon siya. Ngumiti ito habang walang kahirap-hirap na binabagtas nito ang paakyat na burol. Paano mo natuntun ang lungga ko? Kumibit lang ito ng balikat. I do hope hindi kita naiistorbo. Ayos lang. Tapos naman na ako. Okay lang ba talaga ang kamay mo? Tumingin ito sa kanyang kamay, na tanging manipis na tela na lamang ang nagsilbing benda. Iyon ang ginagamit niya kapag ginagawa niya ang routine. Tumango siya at binukas sara ang palad sa harap nito. Oo naman. Pwede na tayong magbunong braso gamit ang kamay kong ito. Biro niya na nagpatawa sa lalaki. Talaga lang ha? She gave him a cute smile. At nag-peace sign pa. Pagkakuan ay sinundan ito ng tingin. Nang mamasdan ng lalaki ang buong paligid. Sa lugar na iyon, kita ang kabuuan ng Jellens. Mula sa bahay nila hanggang sa kasuluk-sulukan ng farm. Sariwa at malakas din ang hangin doon. Doon, masarap matulog at magpakatamad. Ganda no? Aniya saka umupo sa damuhan. Yes, it's great here. Walang pag-aalinlangang tumabi sa kanya ang lalaki. Hindi ko alam na may ganito pa palang lugar sa Pilipinas. Pili lang. Kadalasan ay nasa probinsya. I'm just wondering. Anito at nilingon pa ang nasa likuran nila. Bakit may mga nakahiwalay ritong orchids? Though they have sentimental value? Nilingon din niya ang itinuro nito. May 3 punong kahoy roon na may orchids. Marupok na ang kahoy niyon at kinakailangan ng palitan. Bagaman ang orchids ay nakakabit doon ay sariwa pa rin. Regular iyong pinupuntahan ng isa sa mga tauhan nila para alagaan. Dilagayan dito ng paboritong estudyante ni Mama. Hindi ko alam kung may significant o wala. Pero ang sabi niya at ni Mama, wag daw galawin. Kaya kahit gusto na naming ilipat, hindi namin magawa. Nagtuturo pa na ang mami mo dati. Isang beses lang. At nag-iisa at paboritong estudyante niya. Siya pa ang natawa sa sarili niyang joke. Hindi niya lang kasi maintindihan ang hiling ng kaibigan nito. Kaya tinulungan niya si Tita Cam. That's Mama's student's name. Nakita niya rin kasi na may potensyal talaga si Tita Cam na maging isang magaling na florist. Kaya ayon, pumayag siya. Napatango ito. And that Cam did this? Siya naman ang tumango. Papasalamat daw. Para maalala ni Mama how beautiful her heart is. At inilagay nito ang orchid sa pinakamagandang spot.
dito sa farm. Which is true. Alam mo, tuwing tinitingnan ko ang mga orchids, napapangiti ako. Kasi pinapaalala nila kahit gaano kadami ang problemang dumaan sa buhay mo. Life is still indeed beautiful. Because orchids means beautiful. Right? Natumbok mo din. Mahabang katahimikan ang sumunod na namayani sa pagitan nila. Parang nakontento na lang sila sa pagmamasid ng mga bubong ng greenhouses at paruot parito ng mga tauhan nila. Mga puno at nagliliparang mga ibon sa langit. Life is beautiful indeed. Aniya sa kanyang sarili. Ngayon niya lang nararamdaman na na-miss na rin niya pala ang buhay niya noon. Alam niyang anuman ang mangyari sa kanya, may farm pa rin siyang babalikan at tatanggap sa kanya ng buong buo. Reyna told me na ni minsan ay hindi ka pa raw nagkaka-boyfriend. Basag ng lalaki sa katahimikan. Chismosa talaga ang ate ko. Ano? Napailing siya. Naku tol, kung sasagot lang din naman ako sa mga lalaking umaaligid sa akin noon, mas mabuti pang magpasugat na lang ako sa basag na vase. Kahit araw-araw pa, ayos lang. Napangiti ang lalaki sa sagot niya. Maybe you haven't met your match. She grinned. Wish ko lang. Ang sabi pa ng mga ate niya, intimidating daw ang personality niya. Dagdag pa, na medyo astig daw ng kumilos at magsalita. Kaya kahit anong ganda pa ang mukha niya, wala pa rin silbi. Astig man siya sa tingin ng iba. Babae pa rin siya deep inside. Kabilang pa rin siya sa mga babaeng humihiling na isang knight in shining armor. Isang lalaking sinisiguro niyang ipagtatanggol siya sa lahat ng bagay at hindi siya hahayaang mapahamak. But so far, hindi pa niya nakikita ang lalaking iyon. Kaya kinukondensyon niya ang sarili. Matagal niya niyang natanggap ang posibilidad na tatanda siyang dalaga. Mas mabuti na iyong handa kaysa umaasa siya at sa bandang huli ay mabibigo lang. Don't lose hope, Laika. 23 ka pa lang naman. Who knows? Bukas makalawa. Mahanap mo na siya. Napangiti siya. Iba din naman magpalakas ng loob ang lalaking ito. Pinagmasdan niya ang katabi. Nakatingin pa rin ito sa paligid. Naramdaman yata nito ang pagtitig sa kanya. Kaya piniling nito ang ulo paharap sa kanya. Nang umiti ito, ay biglang may naramdaman siyang kakaiba. For the first time. Wala namang kakaiba sa ngiti nito. At tingin nito sa kanya. Kaya bakit tila naninikip ang dibdib niya? Parang malusaw iyon na hindi niya maintindihan. Malay mo, nasa harap mo na pala siya. Anito at pagkatapos, ay binuntunan ng tawa. That was just a joke. A plain and simple joke. Alam niyang walang masamang intensyon ang binata. Pero ang hindi niya maintindihan, bakit parang may sariling utak ang puso niya? At tila iniisa-isa ang mga katangiang gusto niya sa isang lalaki. Ang masama roon. Taglay ni Blake ang lahat ng iyon. A knight in shining armor type. Never na mai-intimidate sa kanya. May sariling isip. At hindi sumusuko ng ganoong kadali. Marunong makisama. And last but not the least, gwapo. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.